Ako, director ako. Alis na lang kayo sa Thank
Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na linggo ng Quaresma. Ang ating pong misa ay pamumunuan ni Reverend Father Ernesto Raimundo ng St. James Parish. Magsitayo po tayo lahat. Magsimula tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Tayo po ay nasa ika-4 na linggo ng Quaresma, o dahil nakalagay kanina, Laetare Sunday. Ito po yung linggo ng kagalakan, sapagkat malapit na kapagdiwang natin ang ating pagkakaligtas ni Kristo at sa krus at sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya sa ika-4 na linggo, mula sa kulay lila o violet ng the first 3 Sundays, nagiging kulay rosas. Hindi dahil makaleli po ako. Yan po yung taga-kulay ng simbahan pagkahulay tayo Sunday at pag-Advento pagkahulay Sunday. Yung text Sunday of Advent. Dahil ang sa kulay rosas po para simbahan ay salisag na kagalakan tulad ng pag-ibig ng Diyos. Kaya pagpilihan natin sa mga mahal na araw, natigis sa Huwebes Santo, Biyernes Santo at Sabado de Gloria nangyari sa linggo. Kaya po, aglay natin ang isang matinding katuwaan sapagkat malapit ang pagdiriwang ang ating kaligtasan. At bilang paghanda sa ating pagdiriwang, aminin po natin ang ating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa mga kapatid, walang makasala sa isip, sa salita, sa luwa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mga Virgin Maria, sa lahat ng mga mga banal, at sa inyong mga kapatid na ipalalangin sa kanyang akin. Tawan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakipagkasundo sa katauhan sa magitan ng iyong salita. Masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya, ang sambay ng Kristiyano ay makadulog-dawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay sa magitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang pamilya. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng Hosea. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Hosea, "Inalis ko ngayon ang kahihiyan ng pagkaalis ninyo sa Ehipto. Samantalang nasa Gigal sa kapatagan ng Jericho ang mga Israelita, ipinagdiwang nila ang Paskwa noong hapon na ika-14 ng unang buwan. Kinaumagahan, araw pa rin ng Paskwa, kumain sila ng mga pagkain inani nila sa lupain iyon. Sinangag na trigo at tinapay na walang levadura. Pagkakain nila ng pagkain inani sa lupain iyon, tumigil na ang pag-ulan ng mana. Kaya't mula ng taong iyon,
pagkain inaanin sa kanaan ang kanilang ikinabuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin dinig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Nagala ang aking umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at hisa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga Galatia. Mga kapatid, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong niya. Wala na ang dating pagkakao, dahil bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, idinilang niya akong kaisipan. Di nakaaway at hinilang niya ako upang panumbalikin sa Kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao ay binibilang ng Diyos na Kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Kaya ako'y sugo ni Kristo. Parang ang Diyos na rin ang namamagitan sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya ay ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at makabanal sa kaharapan ng Diyos sa pamamagitan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sinairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapi upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Fariseo at ang mga Eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisama sa kanila. At sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Isang tao ang may 2 anak na lalaki, ang wika ng bunso. Ama, ibigay na po niyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang kaniyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at doon na inubos na lahat sa di wastong pamumuhay. Nang maubos na niya ang kaniyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain niyaon at naghirap siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupain niyaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang dagdagan ang kanyang pagkain
kahit na mga bungang kahoy na pinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginagawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantala ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Bilang nalaman niyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kaniyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kaniya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo, ngunit hindi na po ako karapat-dapat na tawagin yung anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, madali, dalhin niyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang buya at patayin. Kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. At sila ay nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na pangalay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay, ay narinig niya ang tugtugin at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Pinapatay ng inyong ama ang pinatabang buya, sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, Binaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit minsan, hindi niyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang buya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapili. Ang lahat ng ari-arian ko ay sa iyo. Ngunit dapat tayo magsaya at mag-alala sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Narinig po natin ang isa sa pinakamagandang kwento sa buong Biblia. At umigat na po tayo dyan. Kung ako po ay isang direktor ng pelikula, isa sa pelikula itong ating narinig ng mabuting balita, yung unang bahagi. Siguro po isa sa mga bibigyan ko ng highlight, yung bang sa malayo-layo pa yung bunsong anak, nababanaag mo na siya, bagamat medyo malabo, parang meron pag sa paligid. Pero kita mo ang kanyang itsura, lumay ang katawan, lupay-pay ang katawan, nakayuko, payat na payat, hindi ka kasi kumakain gaari. Kahit nga pagkain ng baboy, kakainin, marahil mahaba ng buhok. At iyan nakayuko, kasi nga, mag-alaga ka ba naman ng baboy? Nung, hindi lang po nakakaya yung maging agapag-alaga. Kasi sa mga Hudyo po, ang baboy ay luto ng marumi. Ay huwag kang kakain ng baboy. Lalo mag-alaga ka pa ng baboy. At wala rin siyang panyapak, di ba? Sa malayo. Unti-unti, lumalapit siya patungo sa ng bahay at hindi makalakad halos dahan-dahan, kinakabahan. Kasi nga hindi niya alam kung anong sasalubong sa kanya ng kanyang ama na sinabi niya, akin ang mana ko. Parang sinasabi niya, mamatay na nga kayo ng mana ko, di ba? At lahat sinayang na niya inubusan sa walang kwentang bagay. Kaya dahan-dahan lumilinaw itsura ng anak. At bigla pong kakamli yung camera mula sa anak, pupunta po sa mukha ng ama. Na unti-unting nakatanaw sa malayo at nakita mo, unti-unting nagbabago ang itsura ng mukha.
Lumibilat ang mata, pero kung lumalabas na natuwa sa kanyang mata, pati ang kanyang mga labi, ang kanyang buong mukha ay naging masaya. At biglang tumakbo yung ama, nakaganyan ng kamay, at siyempre slow motion, hanggang sa makatalpo yung anak, niyakap, hinalikan ng anak. Di ba? Yun po yung magandang eksena pag hinalikan yun. Kita niyo yung contrast ng puso, nakaawa-awa, at hindi makakasama. At yung ama na talagang welcome ang anak, na hindi inintindi kung ano pa yung ginawang kalapastangan ng anak, inintindi kung ano yung masamang ginawa ng anak. Ang mahalaga lang sa ama, yung laman ng kanyang puso, mahal ko siya. Kaya kahit ang pang ginawa niya, hindi ko nakalimutan ang pagmamahal ko sa kanya. Yun ang puso ng amang ito. Punong-puno ng kagandahan loob, punong-puno ng pag-ibig sa kanyang minamahal na anak. Kaya po ikiniwente ni Jesus, dahil sasabihin sa mga eskriba at mga pariseyo, yung mga dalubhasa sa Biblia, na supposed to be alam nila yung mensahe ng Biblia, iyan ang nilalaman ng buong Biblia tungkol sa Diyos. Ang Diyos ay mahabagi, hindi mapagtanim ng galit. Ang lagi niyang paiirali, yung kapakanan ng minamahal niya, kahit ano pang ginawa. Ganyan dapat kayo tumingin sa Diyos, hindi katulad ng pagtingin sa mga makasalanan sa sabi niya. At ang sinasabi sa atin, ang saya-saya ng Diyos. Diba? Nagsaya sila. Ang ginawa pa nga ng ama, hindi lang niya tinanggap yung anak, hindi lang niya niyakap. Hindi yung tinuring na alila, hindi pa niya pinatapos ang anak niya, di ba? Sa halip, sabi niya, sutan ang pinakamahusay na damit. Sutan ang singsing at pangyabang. Ibig sabihin, hindi siya tuturing na alipin, tuturing siyang anak muli. Tataas ang kanyang dignidad bilang kanyang anak. Ganyan po yung ama. Ganyan po yung ama. Kaya, at masaya-masaya sa nagbalik. Kaya kumbaga, ang kasiyahan po ng Diyos ay kapag may isang tao nagsisisi sa kanyang kasalanan at nagbabalik sa kanya. Yun po yung Diyos natin. At yun ang pinakamalaki sa kanya. Pero meron pong second part ng story na higit magpapasaya sa Diyos kung ating maintindihan ang kahulugan at ating gagawin. Yung pamanay na anak, laging kasama ng ama. Masunurin sa lahat ng namin sa kanyang tatay, sa masunod. Pero ayaw niyang unawain ng puso ng kanyang ama. No? Siya yung kinamu-amo pa ng ama. At ang sabi niya sa tatay niya, yung anak niyong yan. Hindi niya sabihin, yung kapatid ko yan, di ba? Iba po yun, pag sabi, anak niya yan, natakot niya yung kanyang kapatid talaga. Ayaw yung ilan kapatid. Anak niyo lang yan, di ba yung kapatid, di ba? Sabi mo ba sa tatay mo yun, di ba? Yun, inamu-amo siya ng ama niya. Sabi lang ng ama niya, yung huling words ng ating gospel, anak, dapat tayo magsaya at mag-alala sapagkat namatay na ang parin mo, ngunit-ngunit ng buhay, na wala, ngunit nasumpungan. Period, ending, wala na pong karugtong. Pumasok ba yung anak bilang pag-amo ng ama? Wala pong sagot. Si Father Pastor, kung kilala pa po si Johnny Pastor, naging Paris Peace po dito yun, na-imbita siya mag-misa sa Santa Maria Chapel sa Castilleos. Nang ganitong ika-4 na linggo ng Quaresma, ito yung mabuting balita niya yan. Namin sa mga tao, nagkwento po ako sa inyo. Pero po isang tatay, pero po siyang pangalay na babae, na talagang gusto magkapag-aral ng kolehiyo. Eh, nung pong panahon na yun, ang kolehiyo sa Maynila, wala akong mga kolehiyo dito sa probinsya, no? Kaya talagang nagmakaawa yung anak sa tatay niya. Pagkarami niyo po ko, nangangako po ko, talagang isipan ko ang aral, talagang lahat, bubuhos ko doon, huwag kayong magkalala, tatapusin ko, mag-uwi po ang diploma. Nakakakulit ng anak na babaeng panganay. Umuwi yung tatay. So, nagpunta sa Maynila kahit mahirap na ang buhay ng sinagang tatay. First semester, taas ng grade ng anak. Second semester, okay na. Second year, first semester, umuwi yung babaeng anak na babae. Buntes. Galit na galit yung tatay. Inumura yung anak. Pinangako mo ganyan, huwag kang papasok nito, susumpa na ka na ganyan. Galit tatay, no? Hindi na ako nang magpapaaral ng anak sa Maynila. Pero taalo ng asawa. Sige, natawad, pero sa debut ng tatay, hindi niya napapayagang magpunta ng Maynila si mas anak niya. Eh kaso mo yung pangalawang anak babae rin. Gusto rin magtapos ng college sa Manila sana.
Tapos sabi niya, nanay ka na Jose, sige na po, sabi niya sa tatay, hindi ko po gagawin yung ginawa ng ate, pag-aralin ko. Talagang magsusunod na po kung mag-aaral. So yung nanay nakiuso sa asawa. Meron mga nanay, di ba? Okay, kaya yung lambing ng asawa sa akin. Finally, kahit ayaw na ayaw ng tatay, kumain na rin. At nakakuha yung pangalawang anak. Huwag tatay, hindi maganda, hindi ko po gagayahin si ate. So ano pag uwi ko, may lang ako iuwi sa inyo. Hindi maganda, hindi ako mag-boyfriend. Eh sige na nga. First semester, first year, okay. Second semester, okay pa rin. Second year, first semester, okay. Second semester, okay. Third year, first semester, pag-uwi, buntes. Sabi ng ama, sabi sa asawa, huwag kong papasukin yan, yan. Sabi yan, no? Eh, tapos pakiusap pa sa anak, pag sa asawa ng mga ganyan. Tapos sabi ni Father Pastor sa mga tao nagsisimba, ang karugtong po next week. Sabi ng isang nanay, sabi, nakaupo yung ganyan, ay Father, tumayo, ay Father, hindi pwede kailangan ituloy mo. Pagkatapos ng misa, yun sabi Father Pastor yung babae, bakit naman po kailangan ituloy mo? Yung pala, gano'n ang nangyari sa pamilya nila, no? Yung sa asawa niya. Ngayon po, ang tanong, yung bang tatay, tinanggap yung pangalawang anak, hindi ko na po alam. Masagot, ignata kay Father Pastor, patay na po si Father Pastor. Hindi ko rin po alam. Paano din po yung ebanghelyo natin, yung bang panganay na anak na pahinuhod ng amang pumasok, hindi rin po natin alam. Kasi po pag binasa niyo po yung Bible, yung karugtong dito sa Bible, iba na po ang kasunod, wala na. Ang ending lang ay yun lang. Para bang pinag-iisip yung mga nagbabasa, pumasok nga kaya yung anak ng panganay. Kung ako yung anak ng panganay, papasok ba ako? Yan. Kumbaga, yung mga kausap ni Jesus na mga eskrib at mga parsiyo na turingang bihasa sa Bible, no? Kabisado yung Bible, lahat ng words kaya ulitin. Eh, ang tingin nila sa mga kasalanan na kasama ni Jesus, ay, mga walang kwentang tao, ba't kasama ni Jesus yan, di ba? Yun sabi sa atin eh. Ang mensahe sa mga ni Jesus, pakinggan niyo itong kwentong ito, kayo ba'y katulad ng panganay na lalaking nagagalit pa siya, hindi sa ginawa ng tatay niya. Papasok pa siya kahit kinamo-amon sa tatay. Ang tanong po sa atin, kung tutusin, tayo mga Kristiyano, tayo pong lahat tumanggap ng awa ng Diyos. Tayo pong lahat tumanggap ng bagong buhay mula sa Diyos dahil sa dakilang habag ng Diyos, natin deserve. Pero ginawa pa rin ng Diyos. Kung tinanggap mo ang awa mula sa puso ng Diyos, ibang puso mo natutulad sa puso ng Diyos. Na kapag may tao nagsisisi at lumalapit sa iyo para humingi ng tawad, ay tatanggapin mo kahit na sobrang sakit ng ginawa sa iyo. Sa puso mo ba, mayroon pa bang espasyo, mayroon pa bang puwang ang tao ito? O sinara mo na yung puso mo, wala ka ng pag-asa, sarado na yung puso ko para sa iyo. Yung tanong po sa atin, bubuksan ba yung puso mo para sa tao ito? Kahit masama pa ang loob mo. Yung po yung tanong sa atin, tayo ba'y matutulad sa Diyos, sa ating Panginoong Jesus, na kahit nasa krus, nakapako doon, yung mga tao nagsigaw, ipako siya, sabi niya, Ama ko, patawarin mo sila. Ano bang puso natin? Puso ba ng Diyos? O puso pa rin ang tao ayaw pagdaig sa sarili lamang na pride o ano pa man yun, di ba? Yun po yung pagyay sa ating ngayong panahon ng Kwaresma, na sana kahit sino pa yung tao, kahit ano pa yung ginawa sa atin, kung nagsisisi na, o kaya pagdasal pa natin magsisi na, para kung humingi ng tawad, hanggang tayong magpatawad. Sino man siya, ano man ang kanyang ginawa, kaya ng ating Panginoong Diyos Ama, na isinugo si Jesus na kanyang anak para sa lahat, walang puwera. Kaya sana pag-nilayan po natin yan. Kasi pag tayo po'y nagkaroon ng puso na galing sa Diyos at gagawin natin ang katulad na kanyang ginagawa, hindi lang po maligaya ang Diyos sapagkat tayo nagsisisi, kundi maligaya ang Diyos sapagkat tayo katulad niyang nagpapatawad sa mga nagsisisi. Mas matindi po ang kaligayaan ng Panginoon. Tumayo po tayo na. Ipayag po natin ang ating pananampalataya
Sumasampalataya ako sa Diyos ang Panginoon sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, sa matay ni Ibig, nanaos sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang perdito at hukom sa mga bubuhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Sa ating Diyos Amang mahabagin at paibigay sa atin, sa kaslog tayong dumalangin, mahabaging Ama, dinggin mo kami. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Maging buhay na tanda nawa ang lahat ng kasapi ng simbahan, ng pag-ibig at pagpapatawad mo, Ama, lalong-lalo na sa mga taong kumalikod o nagdududa sa pananampalataya. Manalangin tayo. Magsumikap nawa ang mga kawani ng pamahalaan na panatilihin ang kapayapaan, pangalagaan ng kalikasan, at ipagtanggol ang karapatang pantao. Manalangin tayo. Maging daan nawa ng awa at pag-ibig ng Diyos ang kabataan, lalo na sa kanilang pamilya, mga kaibigan, at sa mga taong nakararanas ng matinding kalungkutan at pagdurusa. Manalangin tayo. Gamitin nawa ng bawat isa ang social media upang ipalaganap ang kultura ng pagkakaisa at katotohanan at labanan ang kultura ng galit at kasinungalingan. Manalangin tayo. Matagpuan nawa ng mga minamahal namin pumanaw ang kapayapaang walang hanggan sa yakap ng Panginoon, lalo na si Lydia Monsalud. Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Diyos Amang mahabagin, bigyan mo po ang dalangin na iyong sumasamang sambayanan at gawin kaming marapat na ikay makapiling anak-anak ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon sa paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya. Ama naming lumikha para sa paghahain nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay. Kalakip ang dalangin aming sana maidangal ang pagdiriwang na ito ng banal na pahiginawang at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng lahat sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ang marapat na kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagkabakasakali mong kami ay bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, pinahayag na iyong anak ang iyong kalooban ng mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon na iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at pusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuli sa iyo kadakila. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang tinapahan. Sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo namin yung pagkabanalin mo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang makaloob na ito namin ilalaan sa iyo. Ikanawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nagputas sa pagdiwang ang misteryo ito. Noong gabi ng ipagkanulusyan, tinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niyo. Inabot sa kanyang maalaga at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin, yung aking katawan ay hahandog para sa iyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang maalaga at sinabi, tanggapin niyo yung lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa pagpalala sa akin. Pagbunihin natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginugunita namin ngayon ang pagkamatay na iyong anak na sa amin nagligtas, kaya din ang kaniyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang kaniyang pagbabalik ay pinananabigan. Kaya bilang pasalamat kay aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahain ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ipagpagkasundo sa iyo. Loben mo kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay kapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan, isang diwa kay Kristo. Kami naway gawin niyang handog na habang panahon nakatalaga sa iyo. Tulungan naman na kami magkamit na iyong pamana kaysa ng ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol, mga martir, at kaysa ng lahat ng mga banal, namin inaasahang lagi nakikiusap para sa aming kapakanan. Ang mga handog na ito ng aming pagpagkasundo sa iyo ay magbunganawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig, lalo na sa Ukraine. Tatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ay simbahang naglalakbay sa lupa. Kasama yung lingkod si Papa Francisco, ang aming obispo Bartolome, ng lahat ng mga obispo at buong kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Bigyan mo ang mga kahilingan na iyong angkat na itinipon mo sa iyong harapan. Amang maalwain, kukupin mo at pag-isahin ang lahat ng mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian nang malinamin umawat ang lahat ng lisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang mararating sa iyong piling at sama-sama tatamasa na iyong kanilang walang mali sapagkat aming mahasilay ng kagandahan sa magitan ng aming Panginoon sa Kristo isang pinagdalaan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng panangalang tapunin sa iyo sa amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa Diyos, dahil sa Kanyang pag-ibig sa atin, ay tinipon tayo para patulugin sa Kanyang hapag ng buhay at kasunod tayong kumadaan. Inihiling namin o aming amang Diyos na kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabigan ang dakilang along pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Hesus-Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tuhayan mo ang aming panampalataya o ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magkasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayo. At sumayo rin. Bigyan ka ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang poder ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan at palay namin sa Kanya na tumanggap. Panginoon, hindi ako dapat sa magpagalit sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako.
Mahal na kanlawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig nito. Sa kaloob mong liwanag, kanlawan mo ang aming kalooban upang ang dapat namin sa loob na iyong kinalulugon ay lagi namin sa isip. Ito ay aming wagas na maibig sa magitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Doon po sa mga parishioners ng St. James Parish, sa kapunan ng St. James Parish, ginagawa po ang simbahan, sinasaayos po dahil matagal po hindi na-repair. Makakatulog po, maganda pong tulungan nyo. Ang magagawa niyo po ba kay Alcansya, punuin po siya, pag napuno niyo, iaalay niyo sa simbahan. Naging na po sa ng pangalan niyo kung saan kayo papili ng galing at kanina po rebuild my church. Rebuild my church. Medyo po malaking gastusin para mayayos po simbahan doon. Sana po matulungan natin yun ay mayayos. At ang in-encourage po lahat ng parishioners ay sumuporta, bata, teenager, na edad, matanda, ay makapagtulong dahan-dahan at tapos din po yun. Kung hindi kayo talit sa parokya ito, pero gusto nyo tumulong, ay welcome na welcome po kayo. Sumayin yung Panginoon, At sumayo. palagi lahat ng pagmamahal ng Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa, mayo kayo ng mama sa Diyos at sa kapwa. Salamat sa Diyos. Napawang na yung box na yun. Nagkanta kasi